This is your standard. Nakaangat ka ngayon ng konti. But understand, growth doesn't feel good. You will feel the same resistance. That is why a lot of entrepreneurs, nadagdagan sila ng opportunity to earn, pero feeling mo, mas mabigat ngayon yung sitwasyon mo. So, number 5, don't lower your standards. So, alam niyo na yung language ko your standards. Ito nangyayari sa atin. Mga babae, hanap ka ng pogi, niloko ka. Ano sabihin mo? Mga pogi manloloko, dinamay niyo pa kami. Ano naman kinalaman namin dyan? Siyempre, ayaw mo naman ng pangit, pogi pa din. Nakatatlo kang pogi, manloloko, ano gagawin mo? Ayaw na ng pogi, pangit na lang. Binaba mo yung standard mo. Ay, yung pangit, manloloko din. Wala nang nangyari sa buhay mo. Are you with me? But bottom line, when you don't lower your standards, you have a standard for yourself. Here's what's happening. So, ito yung standard This is you, and this is what we call your comfort zone. Okay? So, pag magkakaiba tayo ng comfort zone, some of you are having a 10,000 peso lifestyle, some are 50,000 lifestyles, some are 7-digit lifestyles. Doon ka komportable. So, may bagay sa'yo na okay na sa'yo. Again, okay na to? Okay lang. Are you with me? Pero may standard ka. Okay? Ngayon, pag bumagsak ka sa standard na yan, nag-fail ka miserably, sanay ka ng may kotse, ayaw mo mag-commute, pipilitin mo laging magkakotse. Kasi may standard ka na, gusto ko may kotse. Ang tawag dyan ay resistance. Now, here's the idea. May comfort zone ka. This is your standard. Nakaangat ka ngayon ng konti. But understand, growth doesn't feel good. You will feel the same resistance. That is why a lot of entrepreneurs, nadagdagan sila ng opportunity to earn, pero feeling mo, mas mabigat ngayon yung sitwasyon mo. Sino dito nakaka-relate? Especially na nagsisimula ka magnegosyo. Parang, mas okay pa dati Sumusweldo ako, may natitira. Ngayon walang matira sa akin Dati excited ako sa sweldo. Ngayon pag sweldohan, di ako excited Nagpapasweldo ka na So, there's resistance to the situation. Sino dito yung walang kotse dati, may kotse na ngayon? Nung una, may resistance, Ang mahal ng gas. Magpapakabit pa ako ng RFID. Meron pang AC trip, meron pang ano yung isa sa inyo? Auto sweep, basta dalawa yon, di ba? Iba sa norte, iba dito sa atin. Tapos, may change oil pa. Kanina, yung Porsche ko, magkanong gastos? Brake pads, 127,000. Brake disc, 200,000. Isang kotse na. Resistance. Are you with me? May dagdag gastos may dagdag responsibility Nung una, gusto mo magkaroon ng team. Nung may team ka na, ang hirap pala na mag-build ng team. Resistance ulit. Right? Kasi meron kang nakasanayan. That is why, pag nakaangat ka dito, ano ang gagawin ng katawan mo naturally? Ibabalik ka sa gitna. Ibabalik ka doon sa standard mo. Anong solusyon dito? You have to make this your standard. Wala kang kotse, sanayin mo sarili mong may kotse. Wala kang kotse, makisakay ka. Mag-book ka ng Grab o in-drive ba yun? Book ka. Ganito pala feeling pag naka-aircon. Hindi nagugulo buhok ko. Kasi ako kaya gusto ko may kotse, ayoko nagugulo buhok ko Nahanginan niya, nasisira yung hati Nasira yung style ko May saktong dami ng hibla yan, bilang ko yan. So there's a standard. The problem with us, graduate ng college, no? Sino dito college graduate? Graduate ka ng college, no? Kinuha mo yung course na di mo gusto, no? Ito malupit, tinapos mo pa. Hindi mo na nga gusto, tinapos mo pa. Ngayon, gagraduate ka na. Tan. Right? Pag ganyan mo, kinausap mo tatay mo, Pa, graduate. Apply akong trabaho. Pag natanggap ako, yung bahay, lupa, kotse. Lahat ng pangarap mo, bibigay ko sa'yo. Apply ka ngayon ng trabaho. Tanggap ka kinabukasan, nangyayari? Hindi. Tanggap kinabukasan? Hindi. Tatawagan ka, tapos di ka natatawagan. A-apply ka ngayon sa trabahong hindi mo gusto. Bakit? Di mo gusto course mo Eto malupit, di ka natanggap. Mag-a-apply ka ngayon sa trabahong hindi mo na gusto, hindi pa related sa course mo. Tapos sasabihin mo, I'm so depressed. Natural. Tinapos mo yung course na di mo gusto, nag-apply ka sa trabahong hindi mo gusto, hindi mo na nga gusto, na-reject ka pa. Imagine. Tapos natanggap ka ngayon sa trabahong hindi mo gusto, hindi related sa course mo, pero trabaho pa rin. Anong una mong titingnan sa sweldo? Payslip. Eto malupit yung pay, nag-i-slip lang siya. Kaya tinawag na payslip.
Kaya nga, whenever I build businesses with my partners, my goal always is to make the employees earn as well. Create a structure that they will earn as well. Kasi ayoko ng ganun eh. Nakikita mo yung empleyado. Nakakita ka ng empleyado, excited sa sweldo. Nakita na kayong ganyan? Yung pila sa ATM. Nakakita na kayo, pila sa ATM, kinsenas katapusan. O, nakakita na kayong pila na masaya. Sweldo, ganun ba? Hindi eh. Ano yung tsura ng pila? Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Tapos lalabas na yung pera. Pambayad ng mga utang. Di ba? Hindi mo pa wini-withdraw, ubos na eh. Oh, ito sa'yo. Ubos na siya. Right? So yun ang nangyayari. And we don't want that. Nagigis na, are you with me still? Yes. So it's you to raise your standard for yourself. But teka, pagkakapera ako, gusto ko na may pera. Gusto mo na magandang buhay, magandang bahay. Wala kang bahay, yun dapat motivation mo eh. Sino dito nagbebenta ng real estate? Oh, bili kang bahay. Ang hirap naman magbebenta ng wala ka. Maganda ba bahay dyan? Oo. Nakatira ka na? Sometimes. Airbnb. Imagine having so much money, you own what you sell. Diba, pagkakitaan mo, yung Airbnb mo, tama ba, Mi? Yun ang diskarte eh. Tama ba, CMS? Yun ang diskarte. Pa Airbnb mo, ngayon, ang dali magbenta. Bakit? Gusto mong investment, Airbnb. I have a system. Ang dali eh. Guys, we all deserve an abundant life. I'm here to tell you. People are winning right now. Hindi lang na-upload yung video ko kahapon. I was so busy kahapon, yesterday. But I have a video for Power Talks actually that I showed people, I show in the video that we have a new studio. So imagine, lahat ng editors ko ngayon naka-freelance pero may studio akong tinatayo, ang laki. Times 2 nito, studio. So doon tayo magpa-Power Talks next time. Laki guys! Ang laki! Ang laki pala! Hindi ko yung expect na nabuo. It's big. It's 4,000 square meters. Nandun na rin yung manufacturing. So at least makikita nyo yung iba naming businesses. Para transparent tayo. Now, you will see our businesses as well. So makikita nyo to. So most of the time, the platinums will be there. Kasi ang lamig doon. Okay doon, sa Amadeo. So bottom line guys, people are winning. William Juice is winning. Guys, I'm here to tell you, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo, sipagan nyo lang. Yes. Momentum na eh. Nag-$8,000 na eh. Yes. Sunod-sunod niya every week, may 36,000, wala na, end of story na. Yes. Alright? So guys, you raise your standards. You try to experience more things and new things.